Patuloy na lumalakas ang bagyong Christine habang papalapit sa bansa. Katunayan, nakataas na ang storm signal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang Metro Manila. Kumuha tayo ng update, yan ang balitang pambansa ni Rod Lagusad. Live, Rod. Joshua, base sa latest weather bulletin ng Pag-asa ay mas lumakas pa ang tropical storm Christine. Ito'y habang papalapit sa kalupaan ng Luzon na inaasahang magla-landfall. Ayon sa Pag-asa, as of 4 p.m., huling namataan sa layong 275 kilometers sa silangan ng Verac, Catanduanes ang bagyong Christine. Aabot sa 75 kilometers per hour ang lakas na dalang hangin nito malapit sa gitna at may pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, hindi nila inaalis ang posibilidad na maging severe tropical storm ito. Sa mga oras ito ay makakapanayam naman po natin ang Pag-asa weather specialist na si Loridin de la Cruz Galicia para ipaliwanag sa atin kung ano ba yung tinatahak na direksyon nitong bagyo. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi, sir. At sa ating mga kababayan, sa kasalukuyan po nating pagtaya east of Bicol region, ang sentro po nitong si Bagyong Christine at ang kanyang direksyon, Pakadluran po at mabagal pa rin po ito, 15 kilometers per hour. So, ibig sabihin, kahit na nasa dagat pa ang sentro nito kasalukuyan, nakaka-apekto na yung radius niya dito sa Bicol region, some parts of Quezon Province, maging sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. At inaasahan natin sa kanyang track, based sa track na pinalabas ng Pag-asa, ay posible pong maka-apekto na sa mga susunod na araw at oras dito po sa natitirang bahagi pa ng Southern Luzon, Central Luzon at maging sa Northern Luzon. Ma'am, sa lawak ng sirkulasyon na meron itong bagyo, ano-anong lugar yung mayroong nakataas na tropical cyclone wind signal? Okay, basically yung signal po natin ngayon extended from Catanduanes, signal number 2 na po tayo sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern portion ng Sorsogon, northeastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Yung yellow shaded areas po yan. Samantala, signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac. Signal number 1 din sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama na ang Polillo Islands, Occidental Mindoro, kasama ng Lubang Islands, Oriental Mindoro, Masbate kasama ang Ticao Island at Burias Island, Marinduque, Romblon, at signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Bicol Region at sa natitirang bahagi pa ng Eastern Visayas, maging sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao, Bucas, Credit Group. Ma'am, sa lawak ng nasasakupan nitong sirkulasyon ng bagyo, no, ano po yung inaasahan natin pagdating sa ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas? Okay, ito pong bagyo may dala din po ito bukod sa hangin na concentrated malapit sa gitna yung maximum sustained winds. May dala rin po itong matitinding pagulan. At ngayon nararanasan na po yan sa Bicol region and some parts of Eastern Visayas and even sa Quezon Province. And ine-expect natin mararanasan din yan sa mga susunod na oras at araw sa natitirang bahagi pa ng Southern Luzon such as yung Calabarzon, dito sa Metro Manila at lalong-lalo na sa Central Luzon at Northern Luzon. Ma'am, pagdating naman po dun sa lakas ng hangin, ito bang mga wind signal na meron tayo maaring madagdagan pa habang papalapit to sa kalupaan? Definitely po, madadagdagan po yung mga lugar. Halos masasakop talaga yung buong Northern Luzon at Central Luzon ng may signal and some parts of Southern Luzon. Ma'am, dahil dito, no, inaasahan ba natin na yung mga lugar na low-lying o may mga lugar na po kasi sa Bicol ngayon na inuulan, so titinda po yung ulan na nararanasan nila ngayon? Expect natin likely magsusustain po ito and then till tomorrow around noon time posible pong mag-start na mag-improve po yung panahon doon. Ma'am, para sa paghahanda po ng ating mga kababayan, no, ano po o kailan o saan pwedeng mag-landfall ang bagyo at ano po yung dapat gawin nilang paghahanda para dito? Posible po ang kanyang landfall between o around the area between dito sa southern part ng Cagayan patungo dito sa northern part ng Aurora. So meron tayong meron tayong margin kung saan posible siya mag-landfall. Posible tayong mag-landfall. So para sa paghahanda, again, dahil
kung saan magla-landfall, doon yung isa sa mga pinakamalaking impact ng hangin. So, mapaminsala po yun. So, kailangan as much as possible, wala na pong nasa coastal areas, nasa mga matitibay na silang istruktura, na kung yung mga residente na kailangan ma-evacuate, as much as possible, dapat naka-evacuate na as early as now po. Maraming salamat, Ma'am Loredine de la Cruz Galicia. Mula dito sa Pag-asa, paalala nila ay maging mapagbantay, lalo na ang Pag-asa ay naglalabas ng 6 hours na weather advisory at manatili nakatutok ang publiko para alam nila ang gagawin at maging ligtas sa paparating na bagyo. Joshua. Maraming salamat, Rod Lagusan.